Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. 1 Peter chapter 4 verse 10. Like good stewards of the manifold grace of God, serve one another with whatever gift each of you has received. So malinaw po ang salita ng Diyos, mga kapatid. That's why there's a word here, serve one another. That's why the title of this message is Serve One Another. Sabihin nga natin, serve one another. Basahin ko sa Tagalog, napakinggan kung papaanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. Bawat isa sa atin. Ipaglingkod ito sa isa't isa. So bawat isa pala sa atin may tinanggap. Okay? Nakaloob. At sabi, ang purpose nun, gamitin daw yon, ipaglingkod sa isa't isa bilang mabubuting katiwala na masaganang biyaya ng Diyos. Pinagkatiwalaan daw tayo ng Diyos ng kaloob na yan para magamit natin at ipaglingkod sa isa't isa. Ngayon, paano natin paglilingkuran ng isa't isa, mga kapatid? Okay? Binanggit yan sa pamamagitan ng mga spiritual na kaloob. That's why we receive spiritual gifts from God to serve one another. Kaya ang sabi ni Pablo ay ganito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1. Brothers and sisters, o mga Christian ito, mga kapatiran, I don't want you to be ignorant about spiritual gifts. So ayaw daw ni Pablo na wala tayong nalalaman o ignorante tayo pagdating sa mga spiritual na kaloob. Dapat may alam ka dyan. Bakit? Sapagkat gagamitin mo yan upang ipaglingkod sa isa't isa. Marahil kaya hindi lahat ay nagsisipaglingkod. Sapagkat makapaglilingkod ka lang, gagamitin mo yung tinatawag na spiritual gifts. So, ang tanong ngayon, sabi ni Pablo, ayaw niya na maging ignorante o walang nalalaman. Alam niyo, bilang pastor din, bilang inyong pastor, hindi ko rin ibig na wala kayong nalalaman dito. Kaya ito'y opportunity to tell you about the spiritual gifts. For you to know about your spiritual gifts. So, ang tanong ko, honestly, alam mo ba ang patungkol sa mga spiritual gifts? Ikaw, tanungin kita ngayon. Alam mo ba? And the Word of God says, I don't want you to be ignorant about this. Hindi po pwedeng wala kang nalalaman dito, kapatid. Dapat alam mo ang tungkol sa spiritual gifts. But sad to say, di ba? Kagaya ngayon, tinatanong kita, maring isa ka ron sa ignorant. Maring isa ka ron sa ngayon na hindi mo pa nalalaman ang patungkol dito. But don't you worry and discourage. The good news is now you will know. Amen? Malalaman mo ngayon ang patungkol dito. So, what are spiritual gifts? Because the moment you become a follower of Jesus, when you begin to accept or tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo, God gives you spiritual gifts. The moment you become a believers or followers of Jesus, God gives you spiritual gifts. Now, marahil siguro, akala natin, baka nalilito tayo mga kapatid, yung pagkakaiba ng gift and talent. Okay? So, i-differentiate natin yan, Okay? Baka akala natin yung talent ay ganun din yung spiritual gift. Naku, may malaki pong kaibahan yan, mga kapatid. Okay? So, ano ba ang difference yan? So, let me define the spiritual gift para maintindihan natin ito. So, spiritual gift is a God-given capability or skill to Christians upon receipt of the Holy Spirit into their lives for the purpose of carrying out their function in the body of Christ, which is the church. Ito raw palang spiritual gifts ay bigay mismo ng Diyos, galing sa Diyos. At ibinigay ito sa atin, nagsimulang ibigay ito sa atin nung time na tumanggap ka sa Panginoong Jesucristo. Naintindihan niyo yan?
Upang sa ganon, magamit mo ito sa simbahan. Para may gawin ka raw sa simbahan. Gamit yung mga spiritual na kaloob na ito. Ngayon, ano ang talent? What is a talent? A talent is the inherited and self-developed ability to do something well. So, ibig palang sabihin, ang talent, ganito kasimple ha, yung gift, tinanggap mo nung tumanggap ka sa Panginoong Hesukristo. Pero ang talent, meron ka na yan simula nung ipanganak ka pa lang ng nanay at tatay mo. Ng nanay mo. Nagkaintindihan? So since birth, you have the talent. But in your rebirth, di ba? Yung isinilang kang muli, ma-born again. Ayan. Okay? Ito naman ay ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Nagkaintindihan? Parang ganito ha, yung talent, yung pagsayaw. Yung talent, pagkanta. Oh. Yun, talent yun. Pero hindi ibig sabihin, gift na yon. Ay hindi po. Kasi ako marunong naman talaga akong kumanta. Oh. Tapos marunong din talaga akong sumayaw, mga kapatid. Pero, hindi yun ang naging karir ko. Naintindihan niya? Sapagkat binigyan ako ng Diyos ng kaloob. Ano yung kaloob na ibinigay sa akin ng Diyos? Pagpapastor. At yun ay tawag sa akin ng Diyos. Ibig sabihin, ang talent ay isang karir. Ang gift ay isang calling. Did you get that? Nagkaintindihan ba tayo, mga kapatid? Okay. So, minsan, ganito ang nangyayari sa atin eh. Mga kapatid, kapag hindi talaga nagiging malinaw sa atin. Okay? Yung iba, dahil walang pagkaunawa pagdating sa spiritual gift. Dahil yung spiritual gift ay gagamitin mo yan sa simbahan eh. Pero yung talent mo, pwedeng hindi mo gamitin sa simbahan. Pwede mo rin gamitin to glorify God. Are you following? Pero marami, halimbawa, maraming Kristiyano sa atin tumutugtog sa labas bilang trabaho nila. Pero hindi tumutugtog dito sa simbahan. Okay? And there's nothing wrong with that. Because it's a talent. But the gift from God, you need to use it here inside the church. So dapat pala talaga lahat ng Kristiyano may ginagawa sa simbahan. Lahat tayo pinagkalooban niya. Kaya lang, yung mentality natin, hindi, atin na lang ako, basta pastor, makikinig na lang ako sa iyo. Yan. May mga ganyan tayo. Gusto natin, yung pinaglilingkuran lang tayo. Ganon. Ha? Halimbawa ako, ang gift ko ay pastoring. So, kailangan gamitin ko ito sa inyo. Kaya pinagpapastoran ko kayo sapagkat yun yung kaloob na ibinigay sa akin ng Diyos. So, ginagampanan ko ngayon yun. Diba? So how about you? Pwede naman hindi ka talaga pastor. Pero ano kaya ang gift mo? Pero wala pong gift ng tagapakinig lang. Walang ganon. Okay? Wala pong gift na tagaupo lang. Wala. Kaya yung iba naman, mas masarap daw yung umuupo lang at nakikinig lang. Pagkatapos, uuwi na. Minsan may ganon tayong kaisipan na doon na lang ako. O yung iba naman, o sige pastor, ready ako kahit saan. Ay, hindi naman ganun kasi yun. Kasi may kanya-kanya rin. Hindi naman kita pwedeng dalhin sa pagpapastor kung hindi ka naman tinawag sa pagpapastor. Naintindihan niya? So hindi rin pwedeng kahit saan pwede. Ay, hindi ganon. Okay? Parang katawan, may iba't ibang bahagi. Maaring ikaw yung kamay, siya yung paa. Ayan. So, may iba-iba tayo, mga kapatid. So, hindi rin pwedeng kahit saan ka pwede. Hindi, tiyakin mo. Ano talaga, yung kaloob na ibinigay sa'yo ng Diyos, doon ka, yun ang gamitin mo para sa isa't isa. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So, pwedeng talented ka. Okay? Pero,
Of course, lahat naman talaga galing sa Diyos di ba? Pero may particular na gamit talaga na paggagamitan So pwedeng talented ka, use it for the glory of God. Huwag mo rin gamitin sa masama yan, mga kapatid. Okay? Gamitin mo because in everything you do, do it for the glory of God. Ano man ang gagawin mo, gawin mo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So you can use it, your talent, to glorify God. Okay? Pero, wag nating isipin dahil may talent na tayo, hindi na tayo maglilingkod sa Diyos. Yun na yun. Hindi po ganun yun. Importante pa rin kung ano yung gift, not the talent, ang paglilingkod sa Diyos. Are you following? Okay? So, may malinaw dyan, mga kapatid. Kaya, kapag naging malinaw sa'yo ang mga kaloob ng Diyos, magagawa mong maglingkod sa Diyos sa paraang nagiging kapaki-pakinabang ito sa'yo at maging sa simbahan. Nasundan ninyo yan? Kapag naintindihan mo, naging malinaw sa iyo kung ano yung kaloob na bigay sa iyo ng Diyos, hindi man pagpapastor, pero ano ba? Kasi meron palang ibinigay sa akin Pero ano kaya yon? Pag naging malinaw sa iyo at naintindihan mo yan, kapatid, magagawa mo ng maglingkod sa Diyos sa paraang nagiging kapaki-pakinabang ito sa iyo at maging sa simbahan o sa isa't isa. Amen? Ngayon, kapag hindi naging malinaw sa iyo, kapag hindi naging malinaw sa iyo ang iyong kaloob na bigay ng Diyos o hindi mo ito nalalaman, okay? Nabibigo tayong mabuhay ng ayon sa kakayahang bigay ng Diyos. Nabibigo tayo doon. Hindi natin nagagamit yung mga potensyal natin na dapat ay nagiging kapaki-pakinabang tayo, na dapat ay nakadadagdag tayo ng tulong sa simbahan. Ayan. Okay? Sa takbuhin ng simbahan. Kaya lang, hindi na nangyayari yon, kapatid. Kapag hindi talaga malinaw sa iyo. Okay? Kaya yung iba, sabi nila, Pastor, dito na lang ako. Ang tanong, yan ba talaga ang kaloob mo? Kasi hindi ikaw ang mamimili. Ang Diyos ang namili niyan. Amen? So kaya minsan, akala mo okay, pero pansinin mo, hindi ka masaya. Hindi ka lumalago, hindi ka nag-grow. Dahil ikaw ang pumili ng gagawin mo lang. Okay? So, another thing, kapag hindi naging malinaw sa iyo yung mga bigay ng Diyos sa iyo mismo na kaloob, nabibigo tayong magampanan ang ating responsibilidad bilang Kristiyano talaga. Hindi mo nagagampanan yan, kapatid. Ha? At nabibigo ka rin, maranasan mo yung magalak sa iyong relasyon sa Diyos. Dapat masaya tayo Amen? Pero bakit hindi ka nagiging masaya? Kasi kapag hindi talaga yung kaloob ng Diyos ang iyong ginampanan at ginawa sa loob ng simbahan, hindi talaga tayo magiging masaya. At nagkakaroon tayo ng kapaguran, nabe-burn out tayo, namumroblema tayo. Kasi parang, halimbawa, kamay o paa, sige, gamitin mo ang paa mo kung aayos naman yung kamay mo pero ang gamitin mo, paa mo na panghawak ng kutsara at tinidor. Sige. Anong mararamdaman mo? Parang ganito yan. Kananetika. Okay? Pero ang ginagamit mo, kaliwa. Sige, ipansulat mo ang kaliwa, hindi ka naman kaliwete. Tingnan mo ang resulta niya kung maganda. Palagay ninyo. Sulat mo pangalan mo. Na kanan ka, pero ipansulat mo kaliwa. Ganyan din. Kapag ikaw ay kumilo sa simbahan ng hindi ayon sa iyong kaloob, hindi magiging maganda resulta sa buhay mo. Kahit Kristiyano ka na. Amen? Ngunit, kapag nalaman mo at naintindihan mo ng malinaw ang kaloob sa iyo ng Diyos, ito ay magbibigay sa iyo ng tamang direksyon at layunin sa iyong buhay. Kapag malinaw sa iyo yan, kapatid, magbibigay sa iyo ng kalayaan yan. Magiging malaya ka.
Na malaya ka na maging masaya kung sino ka, na hindi mo kailangang gayahin ng iba, na hindi naman ikaw yun. Amen? Na parang, hay, salamat, nakasulat na ako sa kanan. Di ba? Ang dali. At ano pang nangyayari? Pag kanan ang gamit mong panulat, dahil kananete ka, napapaganda mo pa siya. Amen? Nagiging masaya ka kung sino ka. Nakagagalaw ka kung sino ka at ano ka. Hindi mo kailangan gayahin ng sino man. Just who you are. You are free to that. At mararanasan mo ang buhay na may kagalakan, hindi lamang sa sarili, kundi yung kagalakang nakatutulong ka sa iba. Amen? Yung nagkakaroon ka ng impact sa ibang tao. Yun ang isang magandang kagalakan. Yung nakikita mong sumaya ang ibang tao dahil ginamit mo yung kaloob ng Diyos na bigay sa iyo sa kanila. Amen? Palakpakan natin sa Lord. So, points to remember, mga kapatid. Tingnan natin ito. There are 7 na dapat maintindihan natin. Number 1, all spiritual gifts come from God. Galing sa Diyos yan, hindi sa atin. Ang Diyos ang pumili niyan, hindi ikaw. Okay? All Christians, lahat tayo, are given at least one spiritual gift. Kasi marami pong spiritual gifts. Pero, hindi man 3, 4, 2, ha? Pero, hindi po pwedeng wala. Lahat ng Kristiyano ay binigyan ng Diyos ng kaloob. Amen? Para maintindihan mo na talagang kasama ka sa simbahan. Amen? Connected ka sa church. Meron kang papel dito sa church. Meron kang gagawin dito sa church, kapatid. Amen? Okay? And number 3, spiritual gifts are designed to build up the body of Christ. Kapag tayo, mga kapatid, ginampanan daw natin, ginamit natin yung mga kaloob, ang bawat isa sa atin, nagpapatatag, nagpapalakas, at nagbibigay ito ng sigla sa simbahan. Amen? Sumasaya tayong lahat, mga kapatid, sa totoo lang. And number 4, we do not all have the same gifts. We do not all have the same gifts. Talagang iba-iba tayo. Mahirap yung 4 ang kamay. Hindi ganoon ang disenyo ng kamay. 2 lang. Amen? Hindi pwedeng 4 ang paa. Ang tao, 2 lang eh. So, tayo ganun din, mga kapatid. Maaring may isang kaloob, pero hindi mo pwedeng lahat meron ka. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan ko rin ng tulong ninyo eh. Kasi wala sa akin lahat. Amen? Okay. Number 5, gifts are given as God determines. Talagang, ang Diyos ang pumipili niyan, kapatid. Hindi ikaw eh. Okay? Pang-6, none of the gifts are non-essential. Walang kaloob na hindi mahalaga. Lahat mahalaga. Bakit? Lahat tayo mahalaga. Amen. Walang bahagi ng katawan, kahit pinakamaliit, ay hindi mahalaga. Lahat ng nakakabit sa katawan, mahalaga yan. Nakikita mo man o hindi, mahalaga yan. Minsan na, may nagtanong, Pastor, ano ba halaga ng kilay? Uy, mahalaga yan, may gamit yan. Anong gamit yan? Pag pinagpawisan ka, hindi agad didiretso sa mata mo. Kasi subukan mo yung pawis, dumiretso sa mata mo, ang hapdi nun. So protection mo rin sa mata yan. Hindi lang pampakulay ng buhay yan. Sabi nila, makilay ang buhay. Kaya inaayos nila yung kilay nila para gumanda. Tama yon, pero ang isang pinakagamit din yan, protection sa pawis para hindi tamaan ang mata. Naintindihan yan? Hindi dumiretso sa mata. Okay? Then, no single gift in itself is given to all believers. No single gift in itself is given to all believers. Kaya hindi lahat pastor. Amen. Isa lang talaga ang pastor sa isang iglesia. Hindi lahat nagtuturo. Hindi lahat nasa ushering. Hindi na lahat nasa pananalapi. May iba pa.
Mamaya, maintindihan din natin yan. Now, are you following? Sabi mo sa katabi mo, may kaloob ka. Gift. Di ba ang gift, di mo naman pinaghihirapan niya, sadyang binibigay lang sa iyo yan, di ba? Yung gift. And you will say, thank you. Minsan, pag binigyan ka ng kaloob, parang, ay, hindi kasya. Mga ganun, di ba? Ay, hindi ako gumagamit niyan. Yung mga ganun, bigay sa atin, di ba? Ay, hindi ko brand yan. Yung mga ganun, di ba? Ay, meron na ako niyan, 3 pa. Yung mga ganun, di ba? Kaya nga sa mga kasal, ang sabi nila, pera na lang para at least sila na lang ang bibili, nakakalam ng gamit nila. Pero ang kagandahan, mga kapatid, yan ito. What I'm trying to say is this. Pag ang Diyos ang nagbigay, alam niya yung tama para sa atin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hindi mo masasabing, ay pangit, ay Lord, meron na ako niyan, ay hindi kasya Lord. No. Kilala tayo ng Diyos, siya ang gumawa sa atin. Kaya pag binigyan ka ng kaloob, tinitiyak ko sa iyo, masisiyahan ka dyan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya sabi nila, Pastor, di ka ba nag-ano sa pagpapastor mo? Dahil mong gano'n, gano'n. Hindi, masaya ako Bakit? Kaloob to ng Diyos sa akin. Alam niya kung para sa akin masaya ako. Kahit mahirap, pero masaya ako. Amen. Hallelujah. Ganon din ang bawat isa sa atin. That's why you need to do these things. Number 1. How do you start using the spiritual gifts to serve one another? Tandaan natin, saan gagamit ang spiritual gift? To serve one another. Ako ngayon, nagpapastor. Pinaglilingkuran ko kayo. Amen? Yun yung ibig sabihin ng paglilingkod. Huwag mong isipin, nagpunas ako ng mga silya at naglampaso rito, pinaglingkuran kita. Hindi. Pwede kong talent yun. Kasi mahilig ako maglinis mga kapatid. Pero hindi ko na-gift yun. Ang gift ko, pagpapastor. Amen? Kaya anong ginagawa ko? Nagpipreach ako sa inyo. So ngayon, nagpipreach ako ngayon, nagpapastor ako sa inyo. Ibig sabihin, ginagampanan ko yung aking kaloob na bigay ng Diyos. So, naglilingkod ako sa inyo through preaching. Amen? Ayan. Ikaw. Okay? So, kaya importante ngayon para masimula mong gamitin na yan upang maipaglingkod natin sa isa't isa. At maging kapaki-pakinabang ito sa akin. Kaya masaya ako sa pagpapastor, bagamat mahirap, stressful, may mga problema. Pero mahalaga, alam ko, dito ako tinawag ng Diyos. Amen? Ako talaga ito. Pastor, mga kapatid. So, kaya nagiging kapaki-pakinabang sa church. Ang hirap naman sa church, walang pastor. Sige, pumunta kayo rito, walang pastor. Paano? Okay? So, ngayon, ikaw, kailan mo sisimulan? Paano mo sisimulan yung kaloob na bigay sa iyo ng Diyos? Upang maipaglingkod natin sa isa't isa. Kaya maganda yung kanta na naman kanina, di ba? Kung hindi ngayon, kailan pa? Okay? Number 1, discover your gifts. You need to discover your gifts. Kasi lahat naman talaga tayo, hindi natin agad alam. Bakit? Kailan na ba ibinigay sa atin ng Diyos yan? Nung kumilala tayo sa Panginoon. Hindi naman mula pagkabata Kundi, ako, kailan ako tumanggap sa Panginoon? When I was 19 years old. So, nung 19 years old lang ako, doon ko lang nalaman na meron akong kaloob. So, you need to discover that. Hindi ko naman agad nalaman na pastor ako mga kapatid Okay? Pero, we need to discover our gifts. Kasi binigyan tayo niyan Kasi pag hindi mo natuklasan yan, paano mo sisimulang gamitin yan? Paano mo magagamit yan? Ano yung mangyayari sa iyo? Dito sa simbahan, paupo-upo ka lang, pauwi-uwi lang. Pakinig-pakinig ka lang. Ganun lang. That is not a Christian life, mga kapatid. Hindi yan ang Kristiyanong pamumuhay. Kaya hindi mo ma-enjoy yung pagiging Kristiyano mo. Dahil meron kang kaloob na hindi mo nagagamit, na magpapasigla sa iyo, magpapasaya sa iyo, kapatid. Na nasa iyo yun. Okay? So, kaya bago mo magamit yan, dapat alam mo yan. Kasi hindi pare-pareho Ano ba ako? Kamay ba ako? Paa ba? Ano ba? Sa loob ba? Puso? O atay? Kidney? Ano ba ako? Bituka? Abdo? Ano bang bahagi ako meron sa katawan? Ano ba ako? Tuhod ba ako?
Sakong ba ako? Daliri ba ako? Ilong ba ako? Tainga ba ako? Ano kaya ako meron? Dito sa church na ito. Yan. Okay? So maraming Kristiyano ngayon, hindi nila alam. Ayan. Mga natutulog yung kanilang mga kaloob. Andyan, pero hindi nagagamit. Naka-stuck. Ibig sabihin, napapabayaan nila yung mga kaloob na yun. Nabigay sa kanila ng Diyos. O maaaring gumagawa ka ng isang bagay na hindi ka pala dun. So ano nangyayari sa talagang kaloob mo, napapabayaan mo. Nakakaligtaan mo yun, na meron ka talaga, hindi ka dyan, meron ka talagang kaloob. Ayan. Kaya, hindi nagagamit. Dahil hindi mo alam. That's why you need to discover your gifts. Kaya ang sabi ng 1 Timothy chapter 4, verse 14, huwag mong pababayaan ang kaloob sa iyo ng banal na Espiritu. Amen? Huwag mong pababayaan. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo to ha, kaya buhay ka pa eh. Okay? So, huwag mong pababayaan. Huwag mong makaligtaan na merong kang gift from God. So, how do you discover your gifts? How? Number 1, examine. Pag-aralan mo. Sa Bible, maraming nakalista. Inilista sa Biblia yung mga kaloob na yan. Nandyan yan sa Romans chapter 12, 1 Corinthians chapter 12, nakalista lahat ng kaloob na yan. Naintindihan niyo mga kapatid? Examine, study. At matapos mong makita, oh, ito pala yun. At sinasabi mo, parang ito ako. Oh, what will you do? Second, evaluate. You evaluate your spiritual gifts. Paano mo ma-evaluate yan? Pwede mo namang itanong. Meron tayong department sa church natin na matutulungan ka para malaman mo kung ano yung kaloob mo. Diyan po, ang department natin ay HR department, Human Resource Department, headed by Sister Venus Vocal. Okay? So, meron po tayong pamamaraan na makakatulong sa atin to evaluate about your spiritual gifts. Okay, so, number 3, after evaluating that, at matiyak mo, palagay ko ito yon. Then, experiment. Start now. Simulan mo na. Sabi nga, di ba, kung hindi ngayon, kailan? Do it. Kasi po pwedeng akala mo lang nagkamali ka. At least nalaman mo, hindi pala ito yung kaloob ko. So you need to discover it again. You need to examine, evaluate, and experiment. I-try mo na. Kailan mo itatry yan? Pagdating na ni Lord, walang ganon. Dito natin gagamitin yan eh. Sa bawat isa sa atin eh. Amen? So, discover your gifts. And number 2, to serve one another, you need to dedicate your gifts to God. Dedicate your gifts to God. Sa aklat ng Roma, Kabanata 6, talatang 13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling nabuhay. Yung dati nating buhay. May bagong buhay na tayo sa Panginoon. Ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Ihandog sa Diyos. Ibigay sa Diyos. Yung sinasabi mo, Lord, gawin mo ang nais mo sa buhay ko.
Hindi lang natin sinasabi, Lord, ito yung gusto ko. Di ba magandang tanong, Lord, ano po yung gusto ninyo sa buhay ko? Dapat ganun ang tanong natin kay Lord eh. Bakit? Siya ang higit na nakakaalam ng lahat at nagnanais ng pinakamabuti para sa atin at totoong nagmamahal sa atin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So, dapat ginagamit na ito bilang kasangkapan ng Diyos. Ipagamit natin ito sa Diyos. I-dedicate natin ito sa Diyos. Lord, yung binigyan mo ako ng kaloob, sige po, gagamitin ko to. Susunod ako. Siyempre kasama yung katawan mo. Kaya sinabi diyan, paggamit natin sa Diyos ang ating mga katawan. Hindi isip. Hindi yung, Lord, sige, maglilingkod ako sa iyo. Sige, Lord, paglilingkuran kita. Hindi yung puro nasa, puro naisin. Gawin mo. Kaya nga, ipagamit mo ang katawan mo. So dapat gumagalaw ang lahat din. Pagdating sa simbahan, pag pumunta ka sa church, alam mo, pupunta ako ng church. Bakit? Maglilingkod ako. Hindi lang yung, pupunta ako sa church, uupo, makikinig, aawit, yun lang. Hindi, mas maganda, pumupunta ka sa church. Dahil alam mo, meron kang gampaning gagampanan sa church. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sa kapakinabangan ng iyong sarili, di ba? Dahil nagagamit ka, doon mo nakikita yung significance. Yung kahalagahan ng buhay mo. Yung kapakinabangan ng buhay mo dito sa simbahan. At ang Diyos ay may pagkatawag naman sa simbahan. Bakit? Last week natin tatalakayin yun about love by sharing. So lahat tayo rito, hindi lang si pastor ang may gampanin dito, mga kapatid. In fact, pumunta ka rito, ayos na yung silya. Pumunta ka rito, malinis na yung nilalakaran mo. Pumunta ka rito, may mga nakahanda ng awitan. Pumunta ka rito, may nagpapaawit na sa'yo. Pumunta ka na rito, pagdating mo, nakasabit na ito. Eh, sino pong gumawa ng lahat yan? Yung mga gumampan ng kanilang tungkulin ayon sa kaloob na bigay sa kanila ng Diyos. Amen? Sasabihin mo, okay na pa po lahat, pastor. Upo na lang ako. Hindi ka. Kasi kung gagampanan mo pa ang tungkulin mo, matsisigla at lalakas ang simbahan. Amen? Karagdagang ka rito. Yan ang maganda. Ha? Ikaw ay karagdagan dito. Hindi karagdagan ng problema. Ha? Okay? Dagdag puwersa ka, kapatid. Hallelujah. Para lalong mas maraming magampanan ang simbahan sa komunidad at matulungan natin ang gobyerno. Hindi na kailangan tumulong ng gobyerno sa simbahan. Hindi dapat ganun. Ako'y nalulungkot. Kaya pag minsan, di ba? Paghalalan. Pansinin nyo. Lumalapit ba tayo sa mga politiko? Hindi. Simula nung pagpasturan po natin ito, mga kapatid, kahit kailan hindi tayo humingi ng tulong sa mga politicians. Kasi ang prinsipyo po natin sa Bible, dapat tayo ang katuwang ng gobyerno. Hindi na tayo dapat pinoproblema ng gobyerno kung gumagampan lang ang bawat isa sa atin ng kanya-kanyang pagkatawag sa Diyos. Yung mga kaloob sa atin, mga kapatid. Amen. So, we need to humble ourselves before God. Hindi ka pwedeng tumanggi sa Diyos. Bagamat magagawa mo yun. Pero hindi ka dapat tumatanggi sa Diyos. Sapagkat ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ano man ang naisin niya sa katawan mo, sasabihin mo lang kay Lord, thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen? Ako'y maglilingkod sa iyo. No excuses. Wala dapat tayo nagiging dahilan. Panginoon kasi, hindi ba magagawa ng paraan ni Lord dyan? Kung may nakikita kang dahilan para hindi ka makapaglingkod sa Diyos, ipanalangin mo sa Diyos, tutulungan ka ng Diyos.
Sapagkat hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang bagay na poproblemahin mo. Hindi. Kundi ang Diyos ay nakaagapay sa iyo. Katuwang mo ang Diyos. In fact, binabantayan niya ang kaloob na yan sa iyo para magampanan mo yan. Amen. See, katuwang mo ang Diyos, kapatid yan. So, you need to dedicate your spiritual gifts to God. Dapat maging kasangkapan tayo ng Diyos, mga kapatid. Ipagamit natin kay Lord yan. Amen. Pangatlo, you need to develop your gifts. After discovering your gifts, at natuklasan mo ito, at sinasabi mo ngayon, Lord, gamitin mo ang buhay ko para magampanan ko yung kaloob na bigay mo sa akin. But you need to develop your gifts. Tayo mismo, we're not familiar to that, di ba? Ako naman, nung sinimulan ko pagpapastor, tinitingnan ko nga nung araw, yung itsura ko, yung, yung pagpapastor ko, ako sabi ko, salamat sa Panginoon, hindi ako nanatiling ganun. Purihin si Lord, na-develop din, mga kapatid. Amen? So, kailangan din, na-develop din eh. Yung kaloob na ibigay sa atin ng Diyos, mga kapatid. Para bang ano yan eh, parang muscle yan, di ba? Okay? Yung habang inaano natin yan, mga kapatid, ginagamit natin yan, merong nade-develop na muscle dyan. Naintindihan niyo? So, ganun din. Simulan mo na, at habang ginagampanan mo yan, makikita mo, made-develop yan. Yung iba iniisip mo agad, hindi ako magaling dyan, hindi ako sanay dyan, kaya nga sasanayin ka eh. Kaya nga pagagalingin ka eh. Kaya nga tuturuan ka. Kaya may mga trainings, mga kapatid. May mga pagsasanay na ginagawa sa amin sa mga pagpapastor. Kaya ngayon, napilitan na rin ako mag-enroll, mag-aral sa Bible School. Si Pastora Pia, nagdo-doctorate na po yan, mga kapatid. Doctorate in Christian Ministry. Tapos na po siya ng masteral in Christian Ministry. Dapat sabay kami. Pero ako ngayon, kumukuha po ako ng masteral in Christian Theology. Mga kapatid, at ini-encourage ko yung mga kapatiran natin na may nagpapastor. Si Pastora, ano pangalan mo kapatid? Si Ate Rosie, nag-aaral po yan ng Bible School, mga kapatid. 4 years, di ba? 4 years course. 2 years muna, 2 years yung kinuha niya. Tapos itutuloy niya yan, 4 years, tapos masteral, tapos doctorate. Hanggat buhay, mag-aaral, mga kapatid. Si Pastor Michael, Missionary Michael, nag-aaral din po sa Bible School yan, mga kapatid. Okay? Kasi yun yung gifts namin eh. We need to develop that. Amen? Palakpakan natin. So ikaw ganun din. Hindi mo kailangan pumunta sa Bible School. Hindi, kasi ang Bible School, pang mga pastor na tinawag dyan, mga kapatid. So, sa pamamagitan nun, nadidevelop namin yung giftings namin. Hindi para hangaan, maging magaling, maging sikat yung pagpapastor namin. Hindi po ganun yun. Para maging epektibo kami sa paggamit ng kaloob na bigay sa amin ng Diyos. Na magiging pakinabang sa inyo ng mga tupa na pinagpapastoran. Amen? So, ganun din ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya importante yung mga kasama mo, di ba? Kung ano yung kaloob mo, kaya pinagsasama-sama kayo. Mga kapatid, kunyari, dito sa music, okay yan. May talent ka na, gifted ka pa dyan. Diyan ka talaga tinawag ng Diyos. Kaya pinagsasama-sama kayo. Di ba? Huwag ka munang makikisalamuha sa ibang kaloob para ma-develop yan. Okay? Magsama-sama kayo. Tapos sumama ka sa mga mas nakaka-advance sa'yo. Matuto kang makinig sa Kanya. Matuto kang magtanong sa Kanya. Mga kapatid, kaya ako, nagsasama ako sa mga pastor. Nagtatanong ako sa kanila. Lalo na yung mga nauna sa akin. Tinatanong ko sa kanila. Kasi makakatulong sa akin yun eh. Kagaya nito, yung pagpapatayo ng simbahan natin. Nagtatanong-tanong ako sa mga pastor na nakapagpatayo na ng mga simbahan. So, kailangan parehas nating mga kaloob ang sinasamahan din natin, mga kapatid. Amen? Para ma-develop yan. Kasi pag ang sinamahan mo na, hindi mo katulad, anong gagawin mo na? Maglilingkod ka sa kanila. Hindi ka madidevelop doon. Madidevelop ka kapag sumama ka sa mga katulad ng iyong pagkatawag at kaloob. Naintindihan natin, mga kapatid? You need to develop that. And number 4. So number 1,
you need to discover your gifts. Dapat alamin mo yan. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, hindi pwedeng wala kayong alam dito. Dapat alam nyo ito. At pangalawa, after discovering your gifts, dedicate your gifts to God. Ipagamit mo ang sarili mo sa Diyos. Maging kasangkapang ka. Okay? Sa Panginoon. At pangatlo, siyempre, i-develop mo yan, mga kapatid. Kailangan nagpo-progress tayo dyan. Okay? So, pang-apat, habang nade-develop yan, mga kapatid, siyempre, you need to deploy your spiritual gifts. Deploy means to put into service. Ipaglingkod mo, kapatid. Matapos mong i-dedicate sa Diyos, gamitin mo na sa mga anak ng Diyos. Sa simbahan. Kaya sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 10 again, like good stewards of the manifold grace of God, serve one another. Maglingkod tayo sa isa't isa. Hindi mo kailangan gawin ang lahat. Kung saan ka pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Romans chapter 12 verse 6, iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Iba-iba raw tayo, mga kapatid. Ha? So, tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 12, 4-7. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob. Ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito, which is the Holy Spirit. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Halimbawa, iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Iisa kayo na nasa music team, di ba? Pero iba-iba paraan yan. May kumakanta, may tumutugtog, merong bass, meron sa drums, meron sa organ. Iba-ibang paraan, mga kapatid. Naintindihan niyo yan? Okay. Kaya sa isang department, pwedeng kayo ay nasa isang ministry o department, pero iba-iba pa rin kayo ng ginagawa dyan, mga kapatid. And in our church, for your information, we have 14 departments. Palagay ko naman, isa sa departamento na yan palagay ko hindi na may miss na wala ka dyan. At kung sakaling inaisa-isa mo na yung mga department na yan, 14. Pastor, kung wala ako, mukhang wala ako dyan huwag kang mag-alala, ikaw yung pang-15. Kasi, sabi ko nga sa inyo, karagdagang ka rito. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So kaya sabi dyan, iba't iba ang mga gawaing iniatas. Ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Amen. Iba't iba ang mga inaatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Amen. Palakpakan natin sir. Kung talagang anak ka ng Diyos, karapat dapat lang na maglingkod ka sa Diyos. Kapatid, hallelujah. Tayong lahat ay tumayo. Praise God.